Sabi ko. Sabi ba itong sabi ko? Kaya, yung 10 liters, ito yun, no? So, gagawin natin dito, may magbabago ba? Yes, sir. Ano yung magbabago dito sa ginawa natin? Ayan. Ang magbabago dito sa ginawa natin ay ito. Una sa lahat, yung ating magiging wind load. Sir, bakit magbabago? Marami kasi parameters ng wind load. Diba? As exam nyo nga eh. So, yung parameters ng wind load natin, in this case, halos lahat parehas maliban sa effective area. Kasi malamang, hindi na sa per lane tama yung wind mo, sa thrust mo na pinoproject. So in this case, magbabago yung effective area ng thrust. So ito yung effective area ng thrust kapag per lane. And pag thrust na tatama, thrust spacing na yung isa, while yung isa ay yung bottom port length na. So ano ba yung bottom port length na to? Baka sisipin nyo, may iba't ibang types of thrust eh. So technically, this is the thrust. Yung basic niya na thrust, ito yung bottom port length. Nakuha ba? Then what if may mga thrusts na ganito? Mayroon kasi thrust na ganito eh. May ganyan siya, and then ganito siya, and then ganito ulit. Ganito. Then may ganitong thrust ng... So saan yung bottom port yan? Eh, dalawa bottom port niya. May slanting na bottom port, may ganitong bottom port. Paano na bottom port length ng ganito? Horizontal distance lang. Dulo to dulo. Nakuha ba? Yan yung isang dimension para sa effective area ng thrust. Ito lang yung magbabago. Ano sa problem natin? Based on our topic, ang thrust spacing natin na ginamit ay actually yung mas maliit na yung 3 meters kasi lesser area. Pero kailangan natin gawin dito, di ba? Kung maalala nyo, ginawa natin, yung effective width ng thrust ay gagamitin natin sa ganitong paraan. Sa effective width ng thrust. Yes. Okay. Di ba naalala nyo, ginawa natin to? Yung thrust kasi natin, nakapatong sa mga points na to. Ito, nandito yung isang thrust, another thrust, another thrust. Di ba? Ganyan tayo. So, ang ginawa natin, kukunin natin yung thrust na nandito. Sir, bakit? Kasi if we get this thrust, kunin natin yung effective area niya. Yung effective area niya, kalahati nung nasa taas, di ba? And kalahati nung nasa baba. So technically, hinatin yung taas at baba. This is with a length of 1.5 dito. Kasi kalahati na ng 3, tama? And sa baba, ganun din. Kalahati lang din yung 3. So technically, the effective width is 1.5 plus 1.5, 3 meters. Which is somehow, maliit siya. Pero if we are to consider itong nasa taas, makikita nyo yung effective width natin ay kalahati ng 4.2, tama is 0.1 and kalahati ng 3 is 5. So para dito sa ganito na to, sa area na to, kung saan tatama sa thrust na nasa gitna niya, like ito, di ba? Yan yung thrust, di ba? We will use this effective width. Sir, bakit? Because that effective width somehow later on, may kita natin na it will lead to a larger width. So, ang kinukuha natin dito ay hindi sa kung ano yung longer na thrust spacing. Ang kinukuha natin ay yung effective width kung saan mas malaki yung tatamaan sa thrust. Eh sir, bakit hindi na lang ito gamitin natin? Eh 4.2 yung nandito. Kasi pag yan ginamit natin, imagine kalahati ng 4.2, yes, 2.1 na dito. Eh meron pa sa kabila? Wala. Bakit? Dulo na yan, tama? So wala nang area na tatamaan doon. Only eto lang sa side na to. So technically, etong thrust na to, malit lang binubuhat. Ito yung may malaking binubuhat. Kasi dito, puro 3 meters na yan. 3 meters, then another 3 meters sa thrust na yan. Then dito sa thrust na nandito, 1.5 na lang. Tama?
Kasi ang idea ng effective weight dito, kalahati ng span sa left, kalahati ng span sa right. Nakuha yun. That's why our effective weight for this is kalahati ng 4.2, which is 2.1, and kalahati ng 3, which is 1.5. Total, 3.6. Yan din yung ginamit natin sa, if maalala nyo, dito, sa live load. Diba? Ba't naging 2.16 yan? Kasi ang minimum live load ay 0.6. And ang effective weight na ginamit natin ay 3.6 naman. Kalahati, which is 2.16. Same din. So, nagawa natin dati. O, same din sa wind load, no? So, dito rin, sa effective wind area natin, which is, eto, ang cross spacing na gagamitin natin dito, okay lang kahit 3.6 or 3 gamitin nyo dito. Why? Papakita ko mamaya. O, sige, gamitin muna natin yung 3.6. Saan nakuha yung 3.6, sir? Yung kalahati, na? Okay? And then, ano yung bottom chord length natin? Check na lang natin dito. Ano yung total length ng bottom chord? Kunin natin yung length niya from dulo to dulo, 14 meters. Nakuha ba? So, bottom chord length, 14 meters. What's 3.6 times 14? 15.4. Nakuha ba? So sir, may magbabago ba sa wind pressure natin? Yes, may magbabago. Ano yung magbabago? Kung maalala niyo sa Berlin, yung effective wind area natin ay maliit lang. Kaya dito sa page 222, at sa 222 pala, makikita natin na yung ginamit natin yung wind load ata ay nasa 1 square meter, no? Kaso dito, iibahin natin. Why? Kasi nagbago na yung effective wind area. From a really small effective wind area, umamit na tayo ng larger effective area. Kasi malaki na tayong thrust, di ba? So dito, same criteria, 300 kilometers per hour na basic wind speed. Ano yung roof natin? Roof natin is 15.95 degrees, tama? Which is pasok sa 7 to 27. Correct? Next, susunod na lang dito, zones. O, di zone 1 and 2 na lang tayo. Diba? Di na natin yung 3 kasi nasa dulo. Ano yung last? Last is yung effective area. Ngayon, kahit 3 meters gamitin ko dyan, if in case lang 3 meters, sir, bakit 3 meters? Just in case lang ito yung ginamit nyo. Or eto. Or eto, pare-pares 3 meters yan, tama? Kasi kalahating 3 meters, diba? So, kahit alin dyan. So, kayo bahala, 3 meters o 3.6. Pansinin niyo yung difference. Kung 3 ginamit ko, 3 times 14, 42 or 50.4 ang area. Pansinin niyo dito, ano yung pinakamalaking area na meron tayo? Sa sample, ano yung pinakamalaking area pag zone 1? Ano pinakamalaking area pag zone 2? Pansin nyo, 9.5 lang, tama? Wala nang lalagpas. Mamimili ka ba sa 42 at 50.4 kung parehas lang din naman na 9.5 gagamitin yung effective area? Tama? Wala lang din, it's the same. Why? Kasi ito, sir, bakit 9.5 lang kasi largest dito? Pwedeng malaki yung thrust area, thrust effective area. The main reason for this is to limit the amount of weight kapag low-rise ka. Bakit? Limited na nga ito. Simplified method kasi siya. To simplify things, bakit? Ang dinedesign mo dito, low-rise lang naman. So technically, the wind load somehow isn't really that large in terms of the pressure value. Kasi nga low-rise lang. It's based on amplification later, increase to hindi. Pero technically, hanggang dito lang yung wind load na gagamitin mo. Because it's only limited to these types of buildings of this type of height na maliit lang. So, sinimplify na. Meron na siya dating minimum, maximum. You will never go beyond this. Not unless general equation. Kasi pag general equation tayo, malaki na yung difference ng 50.4 sa 42 kapag nag-general equation ka. Kaso nga lang, simplify ito. So, okay lang. No? So, in this case, 9.5 gagamitin natin for zone 1 and zone 2. I-reposition natin siya. Gagamitin lang natin yung ito.
For zone 1 na 9.5, ito na yung wind load natin. For zone 2 na 9.5, ito na yung wind load natin. Ayan na. Darken ko ng black. Ayan. Ito na yung wind pressures natin for zones 1 and 2. Ano lang yung nagbago? From purlin to truss, yung effective area. The rest is the same. Nakuha ba? Malamang kasi larger area na yung tatamaan pag truss compared to purlin. Nakuha ba yun? So, okay. So, same pa rin ng basic in speed. Same pa rin ng tawag yung roof angle, hindi naman nagbago. Zones are still the same. 1, 2, 3 is gitna, edge, and corner. Pwede pa rin naman. Lahat parehas maliban sa effective area. Ito na, 1.23. Pwede ko lang ilagay ito sa report. Papalitan ko lahat ng 1.23. And then yung zone 2, zone 1, zone 2 na negative is 2.48 at saka 3.51. Kaso meron pa tayong overhang, tama? So yung overhang natin, kung i-check natin dito, nasa page 223 baba lang. At kung i-check nyo, same lang sila actually. Kasi zone 2 lang naman kukunin natin. So, same, Tugegaraw, 300 kilometers per hour. Next, angle ng roof, dito pa rin. Pero zone 2 lang titignan natin. Ano napansin niyo pag zone 2? Diba? Kahit na anong effective area pa ng zone 2, ano yung kanyang negative wind? Pare-pares na 6.03. Kahit anong pa effective area mo, 0.9, 1.9, 4.6, 9.3 na effective area, puro 6.03. Kaya it's the same. Kuha ba yan? This is for the truss. May kaso may magbabago. Kasi pressure to, tama? Kailangan linear. Pag itama mo sa truss. So, ganun naman. Anong gagamitin natin? Effective weight ng truss. So, mas malaki na dapat. Kasi pag times 3 times 3.6, which will yield you a larger load value. Yung 3.6, tama? Hindi gamitin ko yung 3.6. In this case, dapat lahat to times 3.6. Ito ay dapat times 3.6 yan. Times 3.6 to. Kasi truss natin. So in this case, this is 0.36. Ito yung 2.16. Nagawa na ba natin yan, Sir? Yes. Yan yung 2.16 dito. Kasi yung 0.36 dito. Natatama sa top 4. Kasi yan yung bubong. And pressure niya, 0.1 times ganito, para maging linear, effective weight. Same thing dito, minimum for flight load, 0.6. Then, effective weight, para maging gano'n, 3.6. Kulang pa ito ng malamang per in weight, at saka nung gano'n, nung ceiling plus MEP weight. Kung Perlin weight, kaya wala maglagay dyan kasi galing lang siya sa Perlin, di ba? Ang ginawa natin ng last. Yung ceiling kasi 0.1 plus 0.1, 0.1 kilopascals. Ay, 0.2 pala, sorry. Kilopascals times 3.68. Times 2 lang. Ilan nito is 0.72 kilonewton per meter. Na nailagay na natin, yung 0.72. Kasi yung ceiling plus MEP. Ang kulang na lang yung Perlin weight, which is nandito, no? Na kinuha natin from Perlin, divided by the length and the Perlin spacing times the effective weight. Kaya nakuha natin yung 0.563. Okay? So, kailangan natin dito ay ito. Meron tayong lambda. May lambda tayo adjustment factor na 1.05. Kung maalala nila. Kasi 10 meters yung height. Exposure B 10 meters. May 1.05 yung lambda. If you remember, 10 meters, so kinuha natin 10.5. Then exposure B. Ano lambda niya? 1.05. 1.05 na dito. Means na, dito sa combination ng wind load natin, 1.05 times KZ kinawatt times yung PNet 9. Which is, asa ng PNet 9? Yung PNet 9 natin yung tables glass. Lahat ito. So, multiply
multiply na natin. So una, 1.23, yan yung wind pressure coming from the table, times effective wind natin na 3.6, tama? So, kaso kulang pa yan, bakit? May adjustment factor tayo na 1.05. So, times 1.05, kasi mataas yung wind, answer 4.65, lahat ng pass ng wind. O ba? Okay, 1.05. Plus spacing or effective weight is 3.6. And dito, same criteria, 2.48 times 3.6 times 1.05, 9.37. Then, 3.51 times 3.6 times 1.05, 13.27. And lastly, 6.03 times 3.6 times 1.05, 22.79. O yan na lahat. Ang ating linear load acting on our truss. Okay? Okay, so lagyan naman natin. Pwede natin ilagay, no? Lahat ng to sa truss natin. So sir, yung A distance, may magbabago ba? Wala. Kaso nga lang, let's check saan ba dito ilalagay yung A. Kasi mapapansin nyo, yung A, dulo dapat, tama? Dito, from dito to dulo hanggang sa kung saan man marating. So, double click ko to, 1.04 yung length na itong naka-highlight. Meaning, diba? Kulang 1.2 kasi. So, malamang, pwede mong dagdag yung 0.2 dito or yung dalawa na lang sa huli. Para hindi ka nangihirapan. Then sa kabila, 1.2 lang din. 2.08 yung total. Sobra na. So, matik, ito lahat ng sumpo. Sa kabila, ito rin ng sumpo. Unless gusto nyo exact, pwede na. Possible yung exact. Ako, pag i-estimate ako, mas magandang exact. Kasi pag exact, mas konti bubuhatin niya, match, na kahit konti lang din yung size ng inyong members, kahit manipis lang or maliit, okay. Kasi pag ganito, ibig sabihin, i-consider na conservative. Dapat bubuhatin ng lahat, mabigat, ganun siya. Okay? So, saan ko siya ilalagay? Yung window, dito sa positive muna tayo, click add, member load, 4.65. Negative ang towards 4.65 negative y local. Add. Yan lang. This is for the positive wind, no? Saan ko siya ilalagay? Sa top chords. Why? Kasi nandiyan lang naman tatama yung hangin, di ba? Bakit? Kasi dyan na naman yung bubog. Saan ba tatama yung hangin? Sa bubog. Sino bubuhat sa bubog? Yung Perlin. Sino bubuhat sa bubog ng Perlin? Yung truss. Diba? So, hindi sa loob. Yan lang sa labas. Sa taas. Kasi malamang kung pumasok yung hangin sa loob, magpapass through lang naman siya. Diba? Kasi saka lang naman magbubuhat yung isang bagay kung larger yung area, yung attachment niya. Same idea sa lumabas na ba kayo ng bumabagyo o mahangin, tapos may payong ka. Diba? Kung nakabukas yung payong, baka tatanayin malaking area na kita-attach niya. Versus kapag sinara mo yung umbrella, diba? Hindi ka matatanayin. Kasi nga, mas maliit yung area na tatamaan. So, same concept dito. Pag may bubong, may mga ganun. Kaso wala naman walang bubong yung bahay. Okay, so assign natin dyan, assign to selected views. Dapat dyan. Sir, lagi, balik doon. Okay?
How about negative wind? Lagay. Values, eto. So, positive naman siya towards, away. So, 9.37, add. 13.27, add. 22.79, add. Ayan. Ha? $9.37 at that is negative wind, so positive siya na Y local. Kasi positive away. Kaso may papakita ko mali dyan, that is on the overhang. Bakit? Pakita ko lang. Paano ba natamang overhang? The idea of overhang is ito. Pag meron yung building natin, ito yung truss, malamang yung bahay nyo ganyan. Hindi siya exact doon sa dulo, no? May ganito, may eave na tinatawag. Pag umamang hangin dito, aakyat yan pa ganito. Tama? Tatama doon. So malamang ito yung portion ng overhang sa left, yan din yung portion ng overhang sa right. Nakuha ba? From baba. Kaso, so dapat, tama no, ganito yung direction, no? Kaso, pag ginawa natin yan, pansin dito. Ito, use cursor ko, tama dito. Tama ba yan? Mali, di ba? So, bakit nga ba ganyan? Di ba sabi ko, sir, away. Bakit naging forward siya? Maalala nyo, yung buong bottom chord, anong ginawa natin? Yung buong bottom chord, bineta angle natin. Tama? Bakit ulit natin bineta angle? Para hindi siya sapatos ng Japanese. You remember, no? Yung ancient, gano'n. Para ganito yung tsura nung paanan. Flat sa ilalim, if you remember, di ba? Flat sana sa ilalim. Kaso pag di mo binenta angle, di pagsok yung ilalim. Mali, tama? Kasi yung Y local, sumasama sa rotation. Nakuha ba yun? That's why, from paganyan niya, sumama tuloy siya, naging gano'n na. Nakuha ba? So, dalawang paraan, retain it to be Y local, but make it negative. Or, make it global. One of them. So, mabilis kasi pag ginawa mong global, or gawin mo na lang negative. Mabilis lang dito. Parang yan. So, pag double click ko, gawin ko global, active yan. Kasi ibig sabihin, susunod siya sa positive Y mataas. Or, Y local pa rin, pero gawin ko siya negative. Parehas na. Any of the two. Kasi it's just representation. Mataas na. Buwa ba? So, yan yung tamang representation, no? Long overhang wave dito. Buwa ba? O, nasusunod, zone 2. Yung hinighlight ko kanina, di ba? Ito, 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 ito. Yan yung zone 2 natin, mga naka-blue. Yan. Kasi 1.2 yung ating A distance, no? So, kulang yung 1.08 na nandun sa kabila ang dulo, dagdagan natin ng isang span para mabilis. Bakit yung gitna ang nilagyan? And then, zone 1, yung naiwan sa gitna. Zone 1, ayan na. Ang negative. Dito tayo sa load ko. Puro ko paano mabilis. Sa load ko. Okay na? So bakit nga ba ako mabilis doon sa last time na ginawa ko yung lab? Dahil dito. So you can do this if you want to. You can also not do this if you don't want to. Kasi nga ganun siya, no? Medyo critical yung mga pinakaki. So gagawin ko, I'll save this. Diba? Once na natapos ko na hanggang window, isa-save ko yan. And then file. Wag mo na gawin. I-close ko siya kasi bubuksan ko yung Perlin. You can just open the Perlin. Yung ginawa nating Perlin noon. So ito yung ginawa ko Perlin noon, tama? Gagawin ko kasi dyan, i-open ko yung command file niya.
O ba? Yung Perlin noon, natapos na, open ko ang file niya. Anong gagawin ko? Parehas kasi sila na load combi and hanggang sa load list, parehas sila. So gagawin ko, hanapin ko yung start ng load com. Ayan, load com 101. Copy ko to hanggang load list. Control C. X ko yan. File, close ko to. Cancelin nyo to. As niya. Lagay ko to. Sa baba niyan, bago mag-finish, lagyan ko ng space, then control V ko yun. Ayan. Then save ko to. X ko yan. Pag pupunta ko ng loading, may load combi na. Ganun, mabilis. Naka-perform analysis na rin siya, naka-load list na rin siya. Kaya paano ko mabilis ginawa yun nun? Hanggang loading lang tinapos ko, pinabilis ko na lang. Pwede ba gawin sa activity answer? Yes, that's the purpose. Para mabilis yung magawa. Kasi ba di mo tinuro sa akin ng last araw, puro ko gan? Ilan ko na kayo? Hanggang load list yun. Yes. Wala na. Utilities. Kaya mas alam yan sila. Tapos, saan mag-start? Saan mag-start? Load com. Basta boy. Load list lang. Load list lang. Load list lang. Emily. Try ka na lang. Siguro na lang, baka iwang bigod ko eh. Okay na? Ulitin ko ba? O ulitin ko. Tanggalin ko ulit. Okay. So, load list, dinerecho mo na. Kasi load list, ibig sabihin na to, ano lang yung gusto mo ipabasa kay saan after ng command na yan. Tanggalin ko ulit na to. So, ganyan ang tama, no? Kung chinek niya yung trust nyo, ganyan lang siya. After ng member load, finish na yan. Tama? Naintindihan ko to kasi malamang, minarap ko kung paano gawin yan. Kaya parang ganito, joint coordinates, naintindihan ko to. Ibig sabihin yan, ang joint 1, nasa 0x, 0y, 0z. That's my joint 1. Joint 2, nasaan siya? 0x, 0y, 1z. Yan yung joint coordinates. About member incidences, alam ko rin to. Ibig sabihin ng beam 1 consists of node 1 and node 2. Na node 1 yung una niyang pinindot. Ibig sabihin, pag 1 to 1 yan, ibig sabihin yung beam 1 ko is from 2 to 1. Ganun siya. O ba? Ano ibig sabihin nito? Ang member number 2, our beam number 2 ay consisting of 2 nodes, 2 and node 3. Tapos nag-start sa node 3. Yan. Then separated sila lahat by semicolon. Yan. Define materiality, properties ng material, modulus of elasticity, Poisson's ratio, density. Alpha symbol, nakalimutan ko, basta alpha symbol yan ngayon sa NCT. Damping, then shear modulus. Gets ko lahat to. Hanggang ilan sa'yo kapag? Then yan, member property American. Yan, L2025 yun yung property natin. From beam 17 to beam 19, then from beam 21 to beam 29, yan yung property niya. Ano? Saan nilalagay? Then gets mo paano gamitin lahat to. So, sige, ulitin ko sa umpisa. Open ko yung Perlin na natapos na. And then, from there, i-video ko sa taas utilities. Then, command file. Open mo dyan natin. Yan sa'yo. Kuha ba? I-video ko yung utilities, then yung command file. This can only be done if parehas sila ng combinations of loads. Means, Perlin to Perlin, Perlin to truss. Pag hindi, like frames, iba na. Okay?
So, pagkapindot ko ng command 5, ito lalabas. Tama? Ngayon, ang kailangan mo hanapin yan sa pinakababa. Yung mag-start sa loadcom 101. Ito. Starting dito sa loadcom 101. Nakuha ba? Ang kailangan ko lang ay hanggang load list. Bakit? Kasi sa design may something different na. So, i-copy nyo lang from loadcom 101 hanggang load list after ng perform analysis. Gawin dito, Ctrl-C. Ba? Ctrl-C or right-click copy. Then close nyo na to, and then open nyo na ulit yung trust. Gawa ba? Copy this, then close. Then open nyo yung trust. Then from the trust, ganun ulit, command file sa trust. Sa pinakalas, yung finish, lagyan nyo ng space before. So, paano gagawin? Paano lagyan ng space yan? Parang word lang din yan. Dali mo dito yung cursor, then press enter. Nalagyan siya ng space. Parang word file, no? Ulit nyo lang. And then i-paste nyo dito. Control V. Then save, Control S. Then close. Tapos na. Pwede niyang i-run yan para malaman kung may gano'n. Kung may, yes, runnable na yan kasi may perform analysis na siya. Para malaman yung stable o hindi, pan. Pero wala pang design. Structural analysis pala. Stress. May load com ka. Animation na yun. Mag-start ka sa load combination 101. Gawa ba? Start ka doon. Copy mo hanggang load list 101. Load list 101. Di ba nagawa? Try nyo lang. Kasi mabilis na yan. Imagine yung kung hindi na pa isa sa pass. O copy paste lang. Kaya ang bilis ko nun, di ba? Pag sa isa kong nilagay yung load, tapos yan na agad yung load kung hindi copy paste. Eh, per link to per link naman, o parehas na. Kasi pinapi ko lang sa design. 71 sana. Kasi save na naman eh, y to per link. Diba? Method, LRF, save lang naman. Exit ka na? Hindi ako makagalang sa may post-processing. Exit. Ay, napakita ng save. Perling mo ka doon. Ano next nito rin? X. Okay na? Proceed na? So, pwede na tayo mag-check ng direction. Kasi diba, direction check ang susunod dito. May magbabago pa sa direction check? Yes. Ano yung magbabago, sir? Yung roof member natin is now supporting non-cluster ceiling. Tama? Kasi sa baba ng truss, papabuhatin natin yung ibang parts ng ceiling. Tama ba? Ibig sabihin, nandito na tayo sa not supporting, sa supporting non-cluster ceiling. Nung purlin kasi, ito yun, tama? Pero ngayong truss, ito na tayo sa gitna. So, ganun ulit. Live load only, wind load only, and surge load. Design natin magbabago. Ngayon, ang tanong, paano yung effective length dito? Do we need to annotate na naman sa post-processing para malaman kung saan yung pinakamalaking dimension? Iba na yung proseso. Ano na yung definition mo ng L? My definition of L is that L is your support to support distance. Ba yun? Repeat. Support distance. Tama? So pag sinabi natin support to support distance, dapat ang titingnan natin dyan ay eto, dito, eto.
Ito, eto. General. Why? Is a joint support? Yes or no? No. Hindi yan supports. Kaya hindi tayo pwedeng sabihin na kung dito man yung largest deflection, yan yung L niya. The definition of L in this equation is to support distance. In this case, L. Kuha ba? Saan yung support distance natin? 4 meters. Sa report, it should be 4,000 divided by 240 para sa live load only. Ilan to? 16.67. Tama? Then live load only yan. Wind load naman, ganun din. 4,000 240. Bakit 240? Kasi nandito 40. Tama? Ano ba yun? Kasi non-cluster ceiling na tayo, supporting non-cluster ceiling. Bakit 4,000? Kasi support distance dapat. Nakuha ba yun? Then, support distance. Okay? So yan, is 16.67 ulit. Then lastly sa service load 4,000 divided by L over 180. 180 is 22.22, no? Alright? Ang problem na lang yung figure at yung actual. Ang gagawin natin, kunin muna natin yung figure na tama. So babalik ako dito, tanggalin ko muna yung mga dimensions na nilagay ko, then post-processing. Take note, you can only do post-processing kapag na-run nyo na yan. Okay, yan? Kasi paano ka makakuha ng deflection kung hindi mo pa nirun yung system? Hindi ka pa nag-perform ng analysis, no? So, post-processing, pakipindot. Then, ganito na una pa lang gagawin ko. Hindi na tayo mag-annotate kapag thrust. Ang kinukuha na natin sa kanya, ano yung pinakamalayong nag-change ng position? Yun yung hahanapin natin. So, importante na una pa lang ito. Ang gagawin ko, ano ba chine-check natin? Una, live load only, di ba? So, gagawin ko, lahat ng nasa right, balik ko sa left. And live load lang ititira ko. Nakuha ba yun? Yan. Lahat ng nasa right, ilipat ko sa left by clicking the dalawang less than, and then live load isang greater than lang. Lipat sa akin. Then press OK. Nakuha ba yan? Pagka-press nyo ng OK, anong mapapansin nyo sa mga data na nasa right? Puro live load lang. Ibig sabihin, you will get all the details considering only live load, maliban sa image ng mga nandito sa taas, like displacement, dito sa shear diagram, moment diagram. Sir, ba't di nasasama yan? Kasi itong mga to, nakadepende sa upper right. Ito. So, nakukuha mo pa rin, okay, nakukuha mo pa rin yung mga nandito, yung deflection figure mo, kuha mo pa rin, yung shear diagram mo, kuha mo pa rin, yung moment diagram mo, kuha mo pa rin, dahil nandito yan. Kung ano yung nandito, makukuha mo itong mga to. So regardless, kahit live load lang nilagay mo, kung wind load nilalagay mo dito, wind load magpapakita na deflection. Nakuha ba? Nakuha ba yun? So yung live load denser, para saan yun? Para lang dito. Kung ano lang ang lalabas na data dito sa right side. Okay? So ano yung una kong kailangan? Palitan ko yung nandito ng live load only. Tapos, kunin ko yung displacement niya. So, palitan ko na live load. Ito na yung displacement niya. Lakihan ko lang yung scale para mukhang realistic. Ayan. So, yan. Nakukunin ko yung image nito. This is now the deflection for live load only. O ba?
Ba't ang lagi pilitan nyo ah? Baka sinobrahan nyo naman ng ganito. Yan na. Yung realistic naman. Greater than baba. Ikaw ba? Okay na? Then mo ay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Yan talaga yung sa kabilang settings ng hindi na pumapasok ka. Malayo ba? Yan, gawin yung pangulang. Wala na ba eh? Send ko siya. Gusto mo pumapasok. Hindi nag-exam, hindi quiz. Mangulang? Nung natin. Pasa lang ng gano'n, hindi ko pa kaya kita na nagpasa siya, iba ka nagpasa ng gano'n eh. Ng take home niya. So, yun nga, walang paalam or anything yung sa akin, hindi mo lang mag-explain. Bago ko siya kung kilala niyo yung Robert Mongla. Ang sabihin. Ilang araw absent ko. Yun nga. Kasi, pagkatuloy sa may respond na sa kasi bibigyan niya ako ng gusto. Ito yung circulation. Kasi iba nagpaalam. Okay. Kung wala kang paalam, yan muna ako ng specific reason na ito na balita ko rin sa ibang klase niyo. Okay na ba? Okay na, so ito, proceed tayo. So paano kunin yung actual deflection? Ulitin ko, hindi na ito patulad dati na i-annotate natin, kasi yung annotate, nakapattern siya sa perpendicular ng gano'n, no? Ng member. Ibig sabihin nito, kung ganito yung top chord mo, ganito yung deflection ng kunin niya. But the deflection we need, di ba, is downwards in nature. That's why ang gagamitin natin, neither the annotate nor anything that has the values here in the image, but rather yung nandun sa table. Ngayon, nahanapin nyo dyan sa table, ano yung may pinaka-malaking nag-deflect pababa. O ba yun? So, explain natin isa-isa yung laman nito. So, sa table na to, makikita natin yung horizontal deflection in X direction, vertical direction in Y. So, ito kailangan natin yung vertical direction kasi pababa na deflection or pataas. Meron din tayong horizontal deflection sa Z. May resultant na X squared plus Y squared plus Z squared then the square root, no? And may rotational deflection din tayo. Pero kailangan lang natin dito for our deflection checking is vertical. Kaso may problema, alangan titignan nyo isa-isa yan. So
So, gagawin natin, magsasama tayo. Pagkapindot nyo ng summary, makakita kayo ng bold. Minsan Na-bold. Ay, sorry pa na. Bolded numbers. Bolded numbers. Yan, nabuhay. Huwag lang sabi. Buhay na buhay na. So, ayan. Di ba? Makikita niyo kasi yung bolded numbers, ayan, makikita yung bolded numbers, ibig sabihin niya na yung maximum value at that point. So yung vertical y, meron siyang max and mean y. Ibig sabihin kasi ng max y ay y positive, pataas. Nakuha ba? Ang mean y is y negative, pababa. Kasi ibig sabihin ng positive negative dito is only based on direction, not value. Nakuha ba? So pag max y, expect all positive values. Pag mean y, expect negative y values. So lahat ng max dyan, positive direction. Lahat ng mean, negative direction. Nakuha ba? So, ano ba kapag vertical? Ayun. Yung mean y ang pinakamalaki, tama? Sir, bakit zero yung max y? Kasi live load lang nato, tama ba? Ano ba yung live load natin pababa? So, pwede ba siya mag-deflect mataas? Kaya nga zero, di ba? Hindi tayo kumukuha ng deflection mataas kung hindi pababa. Nakuha ba yun? Kaya nga dito, ito na yung actual deflection. 0.221 mm. Ilalagay natin sa report. 0.221. Nakuha ba? So, pasok ang actual deflection ng thrust sa allowable deflection. Sobrang layo, wala pa sa 1 mm. Nakuha ba yun? In terms of deflection. How about wind load? Kunin ko muna yung image ng wind load. Pansin nyo, kahit live load lang nakalagay, pwede kong palitan tong image ng wind load positive and wind load negative. Why? Kasi nakadepende naman yung mga values ng deflection, shear diagram, moment diagram, sa kung ano nandito sa upper left. Regardless kung ano ay nasa table, nakuha ba? Pwede lang. So, copy ko to, kunin ko yung image ng positive wind, lagay ko sa report. Diba? Ito yung positive wind. The next page na lang yung negative wind siguro. Yung negative wind, palitan ko to, negative wind load, ayan. Ayan. Negative deflection na negative wind. Okay? And then yung dead load plus live load, palitan ko lang din yung upper left ng dead load plus live load. Ayan na. Copy ko itong image. Paste ko sa record. Hindi pala walang love yun yung sinasabi. Check ko sa kanya. Okay na? Yung image. O, values na tayo sa wind load ako. So, paano ko papalitan yung nandito sa table na nandito sa right side? So, gagawin ko, I will hover my cursor dun sa empty space na nasa taas ito. Ilalagay ko yung aking cursor dyan, then right click. Pagka right click nyo, dapat may makita kayong ganito. Tama ba? Then, pupunta kayo ng result setup. Pindutin nyo yan. Pag napindot nyo ng result setup, babalik sa dati. Ngayon, tanggalin na yung live load, anong ilagay? Yung wind, positive and negative. Nakuha ba? So, positive, negative wind, lagay sa right. Kasi kailangan natin makita, alin yun yung mas malaki ang deflection. Yung pataas mo, yung pababa. Malamang yung pababa, yung positive wind. Yung pataas yung negative wind. Tama?
So, okay natin. Then, balik sa summary para hanapin yung nakabold. So, ulit, vertical Y, pattern nyo sa max Y, min Y. So, ano yung mas malaki? Nag-deflect pataas o yung pag-deflect niya pababa? Yung pataas, tama? Kasi nga, malamang larger yung negative feedback. Malamang it will yield the larger deflection sa taas. In this case, yan na yung gagamitin natin Y actual sa wind. Regardless kung positive o negative kasi technically wind load lang naman ang created na. So, lagay ko yan. 2.669. 6.9. Baka sa point. Y actual. So, pasok pa rin naman siya kasi ang limit natin ay 16.66. O ba? Then, service load, ganun ulit. Ano gagawin? Right-click na naman. So, set up. Then, tanggalin yung dalawang weak load. Then, service load, ilagay natin. Click. Okay. Ayan na. Then, kunin natin ang largest naman. 0.416. O yan yung maximum deflection sa pababa ng service. 0.416 mm. Yun yung actual deflection natin. Okay, pasado lahat sa serviceability. Kaya pwede na tayo proceed sa design. Once tapos yun na na-check, balik sa analytical modeling. Ano lang? Then punta ng design. O ganun ulit, kaso may madadagdag. Palitan si code ng AISC 360-10. And then, punta sa define parameters. Sige, go lang. Analytical model. Ayan na yung sa design. Analytical model. Design. Yes, yes. Design. Ito. Tapos A 360. Tapos define parameters. Zero point 447. Kung yung one positive. So, pumunta kayo ng design, tapos AIS 360-10. Nasa design ka na, and then after nyan, dun sa code, papalitan nyo yan ng dapat naka-AIS 360-10. Kasi dash 16 wala pa, di dyan yung NSCP natin natin. No? And after nyan sa baba, define parameters. Ayun na. Ano yung mga gagawin natin dyan? Ito ulit, mauna sa method. Tama? Ano method natin? LRFD. Add. Sunod, FY. Ano yung FY natin? 248,000. Tama? Exactly 48000. FYLD, F-yield. So, mauna yung method, then yung F-yield. This is sa define parameters. Babayan. Method, LRFD, then F-yield, 48,000 kasi kilopascal. To 48 megapascal naman kapag no?
Define parameters. Pero dapat AISC 360-10. Diba ginawa na natin ito sa Berlin? Hindi ko na alam. Oo, hindi nyo nagawa ng activity. Pero parang nagawa nyo naman, ba't alam nyo din? Tapos kayo hindi nyo na alam. Foundation, sir. Kaya mag-alala, mahuhuli lahat sa finals. Kasi isang book lang yung bibigay ko sa inyo. So yung final na activity nyo sa akin, gawin nyo lahat. In, truss, frame, and connection design. All in 3 hours meeting. Kasama ko yung report for each. Or as one na lang pwede. Okay, so nagawa na ba ito? FY, click add. So siya lang yung question mark kasi i-assign mo pa, no? Then may bago akong isasama. And that is, pag i-highlight yung LX. Ang LX means effective length considering x-axis local. Nakuha? L is effective length. Tapos sub x meaning is within x local axis. Yun yung reference niya. So ano yung lalagay natin dyan? 0.9. Sir, bakit 0.9? Meters yan, length nga, di ba? Ano yung 0.9, sir? That is the truss spacing. Bakit? I'll explain mamaya. Nagawa ba? 0.9 LX? Click add. Next, LY. Sabihin, effective length considering Y local axis. Anong ilalagay dito? Same. Yung Perlin spacing, 0.9. Nakuha ba? Bakit? I'll explain mamaya. Sir, LZ maglalagay tayo? Hindi. Why? I'll explain mamaya. Mauna muna tayo sa LX and LY. Ano ba yung representation? Okay? So bakit maglalagay ng LX, LY? Simple lang naman. Ito kasing ginawa natin sa staan. This is just a representation of a single truss. But is this the actual representation of the actual truss? When it's already built, hindi. Bakit? Ito lang yung napakadaling lason. Pag ito kasi, pag yan nag-deflect, pag siya nagkaroon na ng load sa taas, pansinin nyo, pag nag-deflect siya, pagilid. Tingnan ka, if this is a member, pag de-deflect pagilid, ibig sabihin pag ganito siya. Pag deflect pagilid at pagbababa, ganyan. Tama? Pag pagilid, di ganito. Nagets nyo? Pag nag-deflect siya pagilid, ganyan siya mag-deflect pagilid. Question, ganyan ba in actual? Isang example lang ba, but in reference to everyone na. Nakuha ba? Pag nag-deflect siya pagilid, ganyan ba sa actual? I don't think so. Bakit? Hindi ba may... Ano to mga to? Ano to mga to? So kung may purlins dyan, will it behave this way? Yes or no? Ito yung truss, top chord. Andito yung purlin. So pag dineflect siya pag-lead, wala bang tulong yung purlin? May tulong yung purlin. May effect yung purlin, tama? Yun yung reason that may LY tayo. Why? Kasi yung y-axis deflection is yung pagilid. How about x-axis local? Yun yung torsion. Tama? So may effect ba yung purlin kapag nag-torsion to? Yes, ito yung kamay ko, di ba nahihila siya? So malamang, it's due to the purlin, kaya hindi yan makakaikot. Kaya nga tayo may LX na. Anong effective length niya? The same as the purlin spacing. Eh sir, bakit walang LZ? Kasi pag yan nag-deflect, pababa pa taas, sumasama lang yung purlin. Hindi yan i-resist. Nakuha ba? The purlin follows the movement without resisting it. That's why hindi yan maglagay ng LC. Ibig sabihin yan, magde-deflect yan pababa. And walang problema kasi sasama lang yung purlin mo. That's why LZ, huwag ka na maglagay ng kahit na dyan. Ibig sabihin, pag wala kasi kayo nilagay ng LX, LY, LZ,
joint to joint ang deflection niya. Mag-deflect pa ganito, deflect pa ganito, deflect pa ganito. Pero pag meron LY, ibig sabihin, pag mag-deflect siya pagilid, hindi isang buo pagilid hindi isang buo. Paano? Point per point. Nakuha ba? Kasi pipigilan nung purlin. Nagets yun? Same as torsion. Pag umikot, hindi isang buong torsion yan. Nagets ba? It's point per point. Kasi nga may purlin. Nagets ba? Pero pag mag-deflect yan pababa, sasama lang yan isang buo. Nakuha yun, that's the actual behavior of purlin dyan sa taas. That's why may LX and LY ka na. Saan siya ilalagay? Saan ba may purlin? Upwards na. Nakuha? So, i-assign nyo siya sa upwards na. Nakuha yun. Okay. Awag yung F yield, Fy. Saan i-assign? To view. Kasi lahat naman ay indices na bakal. Tama ba? So, assign to view si F yield. Nagawa ba? FYLD, assign to view. Kasi lahat naman ay may yield strength. How about yung LX at LY? Top chords lang. Technically, eto lang. Kuha ba? Kasi dyan lang naman may purlins, na? Kung minsan, hindi lang more than one hindi lang isang LX, LY, minsan more than one din yan. Lalo na pag may intermediate process kayo. Sir, paano yung intermediate process? Ganyan. Kunwari, di ba ganyan siya? Then may additional thrust na sa kabila, no? Ito yung example ng intermediate thrust. Ganyan siya, no? May additional thrust sa gilid. O, let's say, ganito. Ito na yung connection ng dalawang thrust. And then, meron kang intermediate thrust dito. Negas ito? So, paano mo kinonect yung dalawang thrust? Kinonect mo siya ng intermediate thrust pa, ganyan. Negets nyo? Masyado na kasi mahaba ka, syempre, hindi ko lang mahapin mo. Negets nyo? Then, meron din dito, minsan, naglalagay ng intermediate thrust yan, para lang makonect mo yung mga trusses to it. Di ba may mga ganyan? O, kung gusto nyo realistic, yung kasi, tinan mo, naglalagay kasi nyo eh. O, wala na yung kabila. Ano? Ganyan na lang kasi dahil upo. Hindi naman, sige, ganyan na, ay mawala na yan. O sige, tabi natin ng ganito. Parang ganyan, pag dinikit mo to, parang itong dalawa ay nakakonect ng another intermediate thrust, pati kabila ng intermediate thrust din. Nakuha ba? So yung mga ganyang situations, nagkakat din tayo ng mga pang-LX-LY natin. Okay, in those situations na may mga intermediate classes siya. Makakaganyan ko tayo example, sir, yes, sa state 2. Advanced type na yun. Hindi, pwede na tayo gumalaw, may movement yung classes mo, and may mga intermediate classes siya. Okay? Okay, so assign to selected beams sa taas, 960 pati dito, ganun din. Kuha ba, ilagay ba sa taas? After nyan, pwede na tayo mag-commands, check code, add, take off, add. Add yung na yan, check code. Ilagay doon yung add sa check code. Gagawin ko, magbaliktad ko. Ay, wala. Check code tapos. Well, hindi ko na pindot yung add sa check code. Commands, check code, add, may lugas ba? Hindi ko na pindot lang yun eh. Then take off, add. So check code, assign to view, click assign, click yes. Take off, assign to view, click assign, click yes. Kuha ba? Then run. Yung check code para malaman kung pasado hindi per member. Then yung take off para malaman kung gaano kabigat. Inunsa ko, ano inunsa ko? At dash 16 yung nagamit ko. Kalimutan ko, ibalik. 10. Naibalik ko ng dash 16. So dash 10 na to.
Nagka-note ba kayo? Nagka-note ako kasi dash 6, nung binalik ko, bumalik ng dash 16 yung upper right. Ganun kasi lagi yan. Ang default na dash 16 yan kapag bumabalik ako sa design. Ayun, okay na. Check ko kung may nag-fail. Tapos redesign natin. So, select, property name, field views, o nag-fail to. Yan lahat, buong top chord, pati itong diagonal na malapit sa gitna. Nag-fail siya. Attributes, tapos field views. Nag-fail lahat to. Anong pwedeng gawin? Lakihan yung size. Lahat ba? Yes, kasi dalawa lang ang size type natin. Top chord and bottom chord, as one yan. Bakit? Pag mas makapal yung top chord or mas makapal yung bottom chord, mahirap yan pag-dividend. Imagine mo na yung mainframe mo magkakaiba ng sizes. So, as one na lang, hindi lang yan yung mahirap. Ito ba? Pag bibili ka kasi, the more na mas unique yung mga binibili mo per parts niya, the more na mas mahal yan. Kasi malamang per batch, mas magandang same ka lang yung sizes. Kasi what wala nga. Yan ang aalamin mo paano mo ba siya bibili? As a bulk? As a bulk ba pare-pares ng sizes? Kasi kung magkakaiba, unique. Imagine yung 20 unique na ganung materials sa parts, mas malaki yung quotation sa inyo, mas mahal. Kaya may pinakamainaw dyan, kasi sizes sila, para as one yung bilhin. So gagawin ko, papalitan ko yung buo. So gagawin ko, L25-25-5. Papalitan ko yung mga properties ko ng L25-25-5. So ibig sabihin, plus 5 inches. Tama? Sa per leg, plus 5 inches. Change. Then yung double angle, ganun din. So double angle, L25-25-5. Ibig sabihin, 25 inches ang both leg length, and then 5 inches yung thickness. Tapos chain. Ayan, diba ulit? Kasi na natin mo nag-fill pa. Select, property name, tail base. Wala na. Okay. Tapos, pindot yung LD. Kasi nag-fail yung beam. Maliwan lang. Ano to? LD ba? Thank you. Ayun na, di tapos na tayo sa trust. Pwede na. Tapos i-run ulit. Open. Frame na ako next. Saturday frame na. Open. Tagal yung frame. Wala, sige, or activity. Kaya sige, ganito. I'll let you practice sa Thursday. I'll let you practice. Okay? Tapos after nun, sige, I'll check next week is activity na. Bago mag-frame. Practice Thursday. Gusto nyo ba activity na sa Thursday? Okay lang sa akin. Practice muna. Okay, practice. No. Sige. Try ako maghanap ng ibang plano. Gawa na ako ng plano. Pwede naman. Pwede naman. Gawa ko ng plano naman. Hanap ako dyan ng group. Pwede to. Exit. Or hanap na ako sa net. Pwede rin. Basta after neto, is dapat mag-activity tayo and then frame na. Yung frame mahaba-haba yun. Kasi marami ang frame. Attributes. Kasi buong plano na yan. Hindi lang siya pwedeng floor plan lang. May elevation, wall, event cut, lahat, pati stairs, kailangan. I-explain mo kasi lahat yun. That's why nakagal siya. Yan mas marami rin yung commands. Kaya na magiging closing prayer natin, you may say,